Ang tanong ko, bakit andito kayo? At bakit andito ako? Dahil mahal natin ang Pilipinas. Tama ba? Tama! Tama ba? Tama! Ngayon, alam ko, dapat nasa bahay kayo. Dapat nag-relax kayo. Dapat hindi kayo nagpaulan. Dapat hindi kayo nagpainit. Pero bakit andito kayo? Yan ang lagi kong tanong na galing sa Mindanao. Galing sa pinakadulo ng Mindanao. Sa Langami Province at munisipyo ng Blan. Dahil mahal natin ang Pilipinas! Mahal natin ang Pilipinas! Kaya, hindi ako nagsisisi na lagi ako nagbabiyahe at sumusuporta sa inyo. Ang alam niyo naman, ang isa sa pinakamahal na ticket ng aeroplano, kami galing sa Jensen at Davao. Mahal ba? Kami kung pumunta noon, pauwi, kaysa pumunta ng Hong Kong. Tapos, yung mga kababayan natin nanonood ngayon sa Facebook, sa YouTube, andyan na kayo sa bahay nyo! Ako, na taga-Mindanao, andito! Kaya, nananawagan ako sa inyo! Umalis na kayo sa bahay nyo! At samahan kami dito sa peaceful rally namin! Madaling magpindot ng like, madaling magpindot ng heart, madaling magpindot ng share! Pero, kailangan namin ang iyong presensya ngayon o walang bukas!
Raiders Team, EGR May po, driver ka, Star Mexico. Philippines. Kami po ay Ano ba nakikita kayo? po. Malabon? Malabon. Akin po panawagan, bakit ka na Meron naman kang po, driver? mainstream media, Ay, sabi sa akin, GMA7, sabi sa akin. ABS-CBN, TV5. Alam naman po natin yesterday, naglabasan po ang mga Marines diyan po sa Club Pilipino San Juan. Pero ang inantay po namin last night, wala man lang po kayong balita tungkol sa kung ano po ang Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Tingnan mo ba ang Pangulo? Ang ating bayan sa halos bayad na bayad ka. Bayad na bayad ka si Marcos. Hindi pa rin niya sinasabi sa ating mga kababayan base sa Section 12, Article 7 na kung malubha ang kalagayan, ang head ng ating Pangulo ay kailangan sabihin niya sa taong bayan kung may kakayahan pa siya mamulong sa ating bansa. Base po yan sa saligang batas. Wala po tayong ilalabag. Pero hanggang ngayon, hindi pa niya sinasabi kung anong kalagayan. Baka mabigla na lang tayo at magkagulo ang ating bansa kung hindi niya dinidisclose yung kalagayan po niya base sa ating saligang batas. So, yun lang po. Ibigay ko po kay Ka-Eric para so, ito si Oliver. Salita. Salita ka, Oliver. Tama po ang sabi ni Congress Maras. Hindi po natin alam kung ano ang kalagayan na ating Pangulong. Dahil hindi po nila sinasabi kung ano ang tunay na karamdaman. Ganun din po ang nangyari sa kanyang ama na hindi rin po sinabi ang totoong kalagayan o totoong sakit ni Pangulong Marcos Senior nung panahon po nila. Kaya nga po sinasabi natin sa history